farming anytime, anywhere with FarmTech. Expert agriculture webinars for smart and profitable farming. Affordable training plus certificate, trusted since 2019. FarmTech, your partner in agribusiness success. Visit and follow us. Ano ba tayo mag-land preparation? And ano bang mga potting mix yung mga kailangan natin, lalo sa mga nag-urban gardening, mga gusto magtanim ng backyard lang. Then, yung mga tanim po, mga techniques, mga planting space, at paano mag-abuno, yung mga ganun po, no? Seed selection, planting method, spacing, lahat po yan, no? Sunod is crop management. Irrigation practice with control, fertilizer application, inorganic at organic po. Iyaano po natin yan. Depende po kung alin po yung gusto nyo doon. At pest and disease management. And pagtapos po niyan, syempre, dito na po sa harvesting, market, saka mga challenges po. So, tuloy na tayo. So, overview po muna tayo, no? Okra, Hibiscus esculentus L, ito po yung scientific name niya, is a tall growing, warm season and annual vegetable crop. Gusto po ng okra natin is yung warm lang po, no? Mainit. Kaya bagay nagbagay po siyang itanim dito sa Pilipinas. Kasi po, sunlabing po siya at di po siya nagre-require ng maraming tubig. Kaya sa tag-araw po is pwede po ito siya. Known for its soft and sweet slimy juice. Alam naman po natin, no, yung bunga niya. The young and tender fruits can be prepared as salad. Boiled, kahit nga po laga lang po siya, no? At isaw-saw sa bagoong ay talagang okay na siya. Then pwede rin po siyang i-fried, ihalo po sa mga fish, karne, at yung pinakasikat po na vegetable na luto sa kanya, sikat po na menu. Ito po yung famous Ilocano dish na pinakbet. Ano po siya, di ba? Pag sinabing pinakbet, parang hindi po kompleto pag walang okra. Talagang required po siya, kailangan. Ano naman po yung importansya niya sa agriculture natin at sa economy natin? Unang-una po dyan ay syempre, pangkabuhayan po ng magsasaka. Pangkabuhayan po natin bilang mga magsasaka. Lahat naman po tayo na nandito sa webinar na to is nagpaplano na magtanim ng okra. Kaya good luck, galingan po natin. Sunod po is, ito pong okra is pagkain na mayaman sa nutrisyon. Yun din po, no? Halos lahat naman po ng hindi lang halos, as in lahat po ng mga vegetable natin is may kanya-kanyang mga nutrients na makukuha. Ang pangatlo po is, maikling panahon na pagtatanim lang po ang kailangan. 55 to 60 days, ani na po yun kayo. 2 months lang, no? Saka advice ko rin po na kung maliit lang naman po yung puhunan, swak na swak po itong okra farming kasi hindi po siya masyadong alagain. At isa pa, po siya, no? Hindi po siya humihingi ng maraming tubig. Kaya pwede po natin kahit tag-init. Pero syempre, kailangan pa rin siyang yun nga lang, hindi po kagaya ng mga leafy vegetable natin na halos umaga hapon, kailangan magdilig. Dito po is pwede kahit mga every other day or pag tuyo na po yung lupa, mga ganon. Sunod po is, yung pang-apat ay adaptability sa klima. Yun nga po yung gaya ng sabi ko kanina, no? Saktong-sakto sa klima natin dito sa Pilipinas. Bagay na bagay siya. Sunod naman ay pagtaas ng diversification sa pagsasaka. Ang pagtatalim ng okra ay maaring makatulong po sa diversification natin na nagre-resulta po sa mas matatag na kabuhayan natin dahil yun nga, hindi po tayo asa lamang sa iisang uri ng tanim. Pwede po marami naman po tayong pwedeng itanim pero may mga crops po kasi na medyo mahal po yung kapital. Pero dito po, pwede na po tayo dito kasi ang isang hektarya lang po nito ay 5 kilos po na okra ang kailangan na seeds. So, kayang-kaya naman po siya at di po siya masyadong alagain. Okay, next po, no? Dito naman po tayo sa mga benefits niya, nutritional. Okra is rich in vitamins, especially vitamin C.
pampalakas po ng immune system, and vitamin K. Then minerals po is calcium, magnesium, at dietary fiber. It is also known for its anti-inflammatory and antioxidant properties which contribute to overall health. Bakit po ba maganda na kumain tayo na may mga antioxidants, no? Ano ba yan siya? Ang ano po kasi, maganda po na kumain tayo na may mga antioxidants. Ang katawan kasi natin ay nagpo-produce po yan ng oxidants bilang bahagi ng normal na metabolism at sa immune response para patayin ang mga pathogens sa katawan natin. Ano po ba yung pathogens? Yun po yung mga nagkukos ng sakit. Minsan, kapag masyadong marami ang mga oxidants at hindi ito nababalanse lang sapat ng antioxidants, nagdudulot ito ng oxidative stress. Ano po ba yun? Ang oxidative stress ay nauugnay sa pagkasira po ng mga cells at tissue ng katawan natin. Ano po bang mangyayari pag nasira yon or nagka-abnormal? Yung cells natin biglang dumami ng abnormal ganon. Maaari po siya magdulot ng iba't ibang sakit, lalong-lalo na po dyan yung cancer. Kaya para po makaiwas tayo sa pagkakaroon ng cancer, mainam po na lagi po tayong kumain na may mga antioxidants properties po, no? Pero hindi ko naman po sinasabi na porket kumain kayo ng okra, iligtas na kayo sa pagkakaroon ng cancer. Nakadepende pa rin po yan sa lifestyle nyo. Kumakain ka nga ng okra, pero banat ka naman ng banat ng mga processed food, malaki pa rin po yung chance. So, dito naman po tayo sa climate and soil requirements ng okra. Kahit nasa ano po kayo, no, pwede kayo magtanim. Halimbawa, nasa mga building, rooftop, pwede po. Madali lang po siyang i-ano. Okra grows best in warm climates with optimal temperature ranging from 25 to 35 degrees Celsius. It requires full sunlight and a frost-free environment. Yun po, no? Gusto niyo po sa mainit. At sa ano naman po, mga ano ba pag frost-free, siyempre yung hindi malalamig na lugar, yung hindi yung mga nag-snow. Kaya bagay na bagay po siya dito sa Pilipinas na itanim. Warm temperature support faster germination. Yun po na isang reason kung bakit gusto niya ng warm. Sunod is strong growth and high yields. Mas mataas po yung ani natin kapag mainit po yung panahon. Additionally, okra is quite drought tolerant. Yun po isa sa kagandahan. Hindi mo na po kailangan magdilig ng 2 times a day or araw-araw. Pwede na po yung every other day. Pero kung talagang tag-init po yung kagaya nung nakaraan na El Nino, kailangan din po na araw-araw. At isa rin po is yung making it suitable for regions with hot climates. Yan po, no? Maraming region po dito sa Pilipinas na mainit. Kaya pasok na pasok po talaga ito. Dito naman po tayo sa soil. Dito naman po tayo sa soil types. Sa pagpili po, no? Kung anong lupa, saang lupa ba siya bagay. Sa pagtatanim po kasi hindi lang po tayo bara-bara lang na magtatanim. Depende rin po natin sa crops natin kung ano ba yung bagay sa kanyang lupa. The crop thrives in well drain. Gusto pa yung well drain, yung hindi po naiistakan. Sa mga clay soil po natin, medyo ekis na po tayo pag okra itatanim natin doon kasi masyado pong compacted yon. Nag-hold po yun ng maraming tubig. Ang hanap po ng okra natin is well drained. Loamy soil and sandy soil with good organic matter. Kung bakit po maganda rin yung sandy sa kanya, yun nga po, alam niyo naman, pag sandy, well-drained po yan. Madali po siyang ma-drain yung tubig at hindi po siya nai-stackan ng tubig. Hindi kagaya sa clay soil natin. So, clay soil should be avoided unless they have been improved with compost or other organic matter. Pag clay soil po yung lupa nyo, may mga paraan po tayo dyan para makatanim pa rin po tayo. Ito yung mga type ng lupa natin. Una-una po is yung sandy. Yung mabuhangin po. Ito po yung pinaka well drain.
Sunod po is itong clay soil. Ito po yung malagkit na kapag umulan, talagang didikit po sa tsinelas nyo yung lupa. Pero kapag dry naman tong clay soil na ito, masyadong ano po yun siya, yung nagabitak-bitak. Ganun po siya. Pero sa lahat po, no, dito sa tatlo, sandy, clay, silt, itong clay soil po yung pinakamataba, mayaman sa nutrients. Bakit? Kasi po yung mga nutrients, hindi po madaling mawala doon sa kanya, hindi po natatangay ng tubig, hindi po masyadong nagkakaroon ng leaching. Pag dito sa sandy soil, siyempre will drain sa malalaki yung particles ng sand soil, nasasama po doon yung mga nutrients. Itong silt naman po is mas ano lang po siya, kumbaga siya yung, itong sandy soil yung malalaking particles, itong clay ang pinakamaliit, itong silt ay yung sa gitna lang. At itong loamy soil naman po, ito na po yung pinagsamang itong tatlo na to. Ito po yung pinaka the best na soil. Kung ganyan po yung soil nyo, no, na pinaghalong mga ganito, perfect po. Goods siya. Okay, next slide. Ito po, no, nilagay ko na po dyan yung ano niya, yung materials. Ito po yung mga organic matter po natin. Then nakalagay din po dyan porosity, nutrients, water holding capacity, sterilize, microbial activity. Pag sinabing porosity, ito po yung pagkabuhaghag po ng lupa natin. Pag mataas pa yung porosity, well drained siya at syempre yung ugat po ng mga halaman natin mas makaka-penetrate po ng maganda. Kaya ipagpalagay po natin na yung isang farmer ay yung isang magsasaka ay yung lupa niya ay clayey soil. So, gusto niya magtanim ng okra. Siyempre, hahanap siya dito ng mataas yung porosity. Pwede itong coco pit kasi naka-big check, no? Porosity. Yun nga lang, siyempre, well drain nga po yung kailangan natin, buhaghag at well drain. Hindi po pwede itong coco pit kasi mataas po yung water holding capacity niya. Ano po ba yung coco pit? Yung galing po sa nyog. Naghahaano po yun ng tubig kaya X po tayo dyan na hindi pwede. Pwede sana sa porosity, yun nga lang, nakaano rin po siyang water holding capacity. Eh yung clay soil natin, mataas na po yung water holding capacity niyan. Kaya hindi na po natin kailangan dagdagan. Yung sawdust or kusot, ganun din po. Nakaano rin po yung water holding niya. Itong wood chips, ito po, naka-X yung ano niya, pwede po natin ilagay ito. Ano ba itong wood chips? Ito po yung sa mga pinagtsensuhan, mas malaki po ito sa kusot. Then dito na sa decomposed manure, pwede tayo maglagay niyan para sa nutrients purpose lang. Yun nga lang po, no, mataas din yung water holding capacity niya. So kahit hindi na tayo mag-ano, kasi yung clay soil, mayaman naman po sa nutrients yan. Kaya pwedeng kahit hindi na po, no, maglagay na lang tayo ng inorganic fertilizer. Sa compost, ganun din po. Sa rice hull, ito po, no, pinaka the best, yung ipa. Para mapabuhagag po natin yung clay soil natin. At itong carbonized rice hull. Mas okay po, no? Kung may rice hull naman po kayo, pwede nyo naman pong sunugin at gawing carbonized rice hull. May proseso naman po kung paano yan ginagawa. Pagandahan po sa kanya, may porosity na siya, may nutrients pa siya, sterilize pa po siya kasi po dumaan po siya sa apoy. Dahil itong sand po, no? Kung gusto niyo lang, maglagay kayo ng talagang buhangin galing sa dagat, okay naman po. So, yun po ay para sa magsasaka na may lupang clay. Eh kung sandy soil ka naman, magdagdag ka na lang ng mga compost na mataas yung water holding capacity. Pwede niyo po itong gawing basihan tong table na po na to. Kaya po nating gawan ng paraan kung ano man pong lupang meron kayo. So, dito naman po tayo, no, soil testing. Ito po yung pinaka-importante. Pero, ito rin po yung hindi naman nagagawa ng mga magsasaka po natin, no? Kasi, saan ba lahat magsisimula? Siyempre, sa soil. Kailangan mong alamin kung ano ba yung lupa mo. Hindi yung tanim ka lang ng tanim, apply ka ng abono, dahil sabi ng kapitbahay mo, yun daw yung magandang abono.
Hindi po ganun yun, no? Nakadepende pa rin po yun sa lupa nyo. At pag alam po natin yung nutrients ng lupa natin, mas makakalis po tayo sa gastos. Kasi halimbawa na lang po dyan, nag-apply kayo ng urea, 4600. Ang dami yung in-apply. Hanggang harvest, yun lang in-apply nyo. Eh, hindi nyo alam na yung lupa nyo pala is mayaman sa nitrogen. Hindi mo alam na phosphorus yung kulang niya. Dahil hindi mo alam yun, hindi mo siya binigyan ng phosphorus. Nitrogen lang nilagay mo. So, bali useless. Ang mangyayari pa doon, magkakaroon pa ng nutrients toxicity. Kasi mayaman na sa nitrogen, in-applyin mo pa ng urea, sobra-sobra na. So, hindi rin po magiging maganda. Pinakauna po dyan, no, ito po yung mga method para malaman po yung fertility status ng lupa natin. Una-una po dyan is biological test. Paano po ba ito ginagawa? Magtatanim lang po kayo dyan ng dalawa. Alam po, okra po. Yung isang tanim nyo na okra, hahayaan nyo lang po siyang tumubo hanggang sa magbunga. At yung isang sample nyo naman po na okra, ganun din po. Papatubuin nyo siya pero a-applyan nyo siya ng abono. Kung yung in-apply mo ng abono, gumanda, at ganun din po yung sa isang walang fertilizer, gumanda rin po siya, ibig sabihin, maganda po yung lupa nyo, no? Fertile siya. Doon pa lang po, magkakaroon na po kayo ng idea na maganda po yung lupa nyo. Yun nga lang po, no? Medyo time consuming. Siyempre, hintayin mo siyang tumubo hanggang lumaki. Sunod po dyan is evaluation of nutrients deficiency symptoms. Siyempre po, di ba, nagtanim na kayo. Doon po muna kayo magtatanim din po kayo dito ng sample plant nyo. Then, habang lumalaki po yan siya, makikita nyo po yan kung ano yung kakulangan niya. Ito po yung mga common na ano po niya. Unang-una po dyan is, ito po yung mga nutrients deficiency symptoms. Siyempre, mapapansin nyo naman po yan sa tubo ng halaman nyo eh. Huwag nyo po siyang aabunuhan, hayaan nyo lang po siya para magpakita po siya ng sintomas. Una-una po yung chlorosis. Ano ba itong chlorosis? Nag-yellow yung dahon dahil nagkukulang na siya sa chlorophyll, no? From the word chlorophyll. Alam naman po natin na yung chlorophyll yung green pigment na nagko-collect po ng photosynthesis. So, nawawala na ang green pigment sa dahon, kaya naninilaw na po. Siyempre, pag dilaw na yung dahon natin, hindi na po yan makakagawa ng pagkain niya. Kasi wala nang mag-ano po ng mag-process ng photosynthesis. Bakit siya nagka-chlorosis? Yung halaman nyo, yung sample nyo, yun ay sa kakulangan sa nitrogen, iron, magnesium, manganese, at zinc. So, ang pinakakailangan pong, pag nakita nyo pong ganyan, alam nyo na kulang po sa nitrogen yung lupa nyo. So, may idea ka na po agad na kailangan mo lang, pag nagtanim ka na ng malakihan, kailangan mo po ng mataas na nitrogen. Kasi yung macronutrients po natin is nitrogen, phosphorus, at potassium. So, itong mga micronutrients, pwede naman po natin ito silang maibigay sa pamamagitan po ng mga foliar natin. May mga ano po yan, mga micronutrients. Maghanap na lang po kayo ng yung kulang. Sunod po is necrosis. Necrosis naman po is mula rin siya minsan sa chlorosis dahil ikaw na pinabayaan mo lang ang tanim mo na naninilaw, gayon ang magiging resulta. Nagbabrown na siya at namamatay. Minsan naman po, kung di naman dahil sa minsan kahit green siya, bigla na lang po yung siya nag-brown. Hindi lang dahon, minsan po tangkay. Yun po ay dahil sa chlorosis. Ano ang kulang sa kanya? Pag nagkaroon po yung sample plant nyo ng chlorosis, ibig sabihin, yan po ay potassium, calcium, magnesium, and copper deficiency. So, yun po no, magkaka-idea na kayo na yung lupa nyo, dahil yung halaman yung nagkaroon ng necrosis, kulang na kulang po siya sa potassium. So, anong paraan? Siyempre, apply po tayo ng abono sa next cropping natin. Then, yun po, foliar ulit para sa mga micro, natin. Kasi kung mayaman naman po sa nitrogen tong sample yung lupa nyo,
Siyempre, kahit di na po kayo mag-apply ng urea, mag-ano na lang po kayo, no? Complete fertilizer. Pero kung talagang nagka-chlorosis po yung tanim nyo, talagang halos sobrang baba po ng nitrogen content niya. So, kailangan mo po mag-apply ng 4600 o kaya naman 1620 po. Basta yung mayaman po sa nitrogen. Pangatlo, yung pinaka-common, no? Ito, stunted. Sino ba namang di matutuwa pag ganito ka, liit yung tanim mo pero bumunga na? Ano po bang kakulangan yan? Siyempre, kitang-kita mo naman na ah, kulang talaga sa macronutrients. Baka ngayong NPK talagang sobrang baba sa kanya. Ito po ay kakulangan sa tatlong macronutrients. NPK po, no? Nitrogen, phosphorus, potassium. At ano po, sa micronutrients naman po, kulang siya sa zinc, iron, at calcium. Ito namang micronutrients po is minsan common naman pong nakikita lang dyan, pero kung ganito yung symptoms, kailangan niyo po talaga ma-provide. Kasi po, nagpakita na po siya ng symptoms, syempre, yun po yung kagandahan na alam nyo, yung mga elements na ito, itong mga nutrients na to, para maibigay nyo po sa pangangailangan nila. Kaya po, importante po itong soil testing para po alam po natin kung ano yung ilalagay natin para mapunan po natin yung pangangailangan ng halaman. Hindi yung lagay lang po tayo ng lagay dahil yun po yung nakasanayan. Dahil nagaya lang po natin sa iba na ganun sila mag-apply at maganda. Hindi po ganun yun, no? Nakadepende pa rin po talaga sa lupa nyo. Kasi po, pag di po kayo nag-ano yan, doble-dobleng gastos po ang mangyayari sa inyo. Kaya bago po ang lahat, no, importante po yung soil testing. Yan po yung kailangang gawin sa lahat. Ito naman pong abnormal discoloration, nagkakaroon ng ibang kulay, magtaka ka na kung may part ng halaman na may ibang kulay kung wala namang indication na may ganung kulay sa variety na tinatanim mo. Example na lang po dyan itong corn. Maliban na lang po no, kung purple ano ito, maaari. Pero kung yung corn lang po na normal, na wala naman ano, mapapansin niyo po, halos karamihan po ng corn natin, no, minsan na nagbabayulit po yung sa baba niya. Yun po is kulang sa, ano bang kulang niya? Kalimutan ko na eh. Ano po, kulang sa phosphorus. Yung tawag po sa sakit ay sa ano na to is purple syndrome. Kulang po sa phosphorus yung halaman nyo. So, kailangan, kaya pag minsan po no, sa mais, inuuna po nila yung 1620. May nitrogen at may phosphorus po siya, no? Then second apply nila, minsan pure urea na may halong complete, mga ganun po, no? Pero kung wala naman pong sign na ganito, ibig sabihin mayaman sa phosphorus. So kahit urea po yung i-apply nyo. Yun po yung kagandahan nito ng soil testing. Sana po no, magets nyo. Kasi po, ito po yung pinaka-importante, pero ito rin po yung hindi ginagawa ng mga farmer natin. Kaya medyo hirap po, no? Ang sunod po na step dyan ay yung plant tissue. Ito po is talagang imposible po natin magawa dahil wala naman po tayong laboratory na sarili. Pero itong mga nauna is mga ano lang po, kayang-kaya po natin gawin yan, mga evaluation. Sunod po is yung pinakamaganda, accurate, yung soil analysis po, no? Iyaano lang po natin to, kukuha lang po tayo ng ano, halimbawa sa 1 hektarya, kuha ka lang po ng sample ng lupa mo. Pero wag kang kukuha sa isang lugar lang. Diba? Kuha ka doon sa isa sa dulo, kuha ka sa gitna, kuha ka sa ano. Ganun po, para maano po natin. Okay po, no? At take note ko lang po pala dito sa yung deficiency symptoms. Ito po yung mga sintomas ng kakulangan. Pero pag sumubra naman po, na-overdose sa nutrients yung halaman nyo, ganito pa rin po yung magiging itsura. Ang ano po yun, nutrients toxicity. Halos same lang po sila ng pinapakita. Kaya kung nakita nyo na nag-apply naman kayo ng abono, tapos na ganito pa rin siya, maaaring dalawa lang po yan, acidic yung lupa nyo o kaya naman na overdose po.
So, itong analysis, medyo may pagkamahal din po ito. Isa rin po siguro tong rason kung bakit hindi nagagawa ng mga magsasaka natin. Pero alam ko naman na alam nila na yung soil yung pinaka-importante. Saan po ba tayo pwede mag-soil analysis? Unang-una po dyan sa Provincial Agriculturist Office kung nag-aano po sila doon. Pangalawa po, no, kung mayroon po kayo mga agency dyan na Bureau of Soil and Water Management, pwede rin po doon. Pwede rin po sa Agricultural College. Hindi ko lang po alam kung mayroon sa UP, Los Baños, or ano po. Pwede pong research nyo na lang. At pang-apat po is sa private laboratory. And ano rin po ako, no, nag-research ako ng kung magkano bang gagastusin kung magpapa-soil analysis ka. Yung basic soil analysis po, sa basic soil analysis ay susuriin lang po nila yung pH level ng lupa nyo, yung organic matter content, at macronutrients na NPK. Yun lang po yung iti-test nila sa lupa nyo. Ang price po nun is nagre-range po ng 500 to 2,000 pesos. Pero hindi ko po sure, pero siyempre nandyan lang po yan, naglalaro. Itanong-tanong nyo na lang po kung may bala kayo, pero ito po talaga pinaka-importante. Pangalawa po is yung comprehensive soil analysis. Dito naman ay mas detalyado po ang pagsusuri dahil kasama na dito pati ang micronutrients na makikita sa soil subject na dala-dala mo para ipatest sa kanila. Yung presyo naman po nito is 2,000 to 5,000. Dito pa lang alam mo na kung bakit hindi nagpapa-soil analysis ang mga farmer natin. Grabe naman pala kamahal. Sunod po is, pwede rin po tayo sa mga local government or universities. Kadalasan, mas mga mura po dito kasi mga local government. Then, yung panghuli po is yung mga free soil testing. Yan na po yung mga libre. Kung may programa po yung DA na may ganito sila, i-grab nyo na po, no? Kasi napaka-importante po yung soil analysis. Kaya nga po may mga topic rin po dito sa FarmTech na sa mga about sa soil nutrients. Maganda po na malaman niyo po yun, no? Napaka-importante po. Dito naman po sa pH level. Yung ano po ng okra natin ay ang gusto niya po is 6.2 to 6.8 lang po yan, no? Ito pong sa picture is yung pinaka-common na po yan. The ideal soil for okra, ay ito po, nakasulat din po pala, liming may be necessary to adjust. Pag acidic yung lupa nyo, mag-apply lang po kayo ng agricultural lime. Yun lang po yung kailangan. Kung ano naman po yung ano nyo, mataas yung alkalinity, ano lang po kayo dyan, no? Mag-apply lang po kayo ng organic matter. O kaya naman po, may nabibili naman po na, kalimutan ko po yung ano eh, sulfur, basta ganun po, may nabibili po na, sulfur, nakalimutan ko na po yung next na ano niya, itawag sa kanya, para man-neutralize po yung lupa natin. Kasi po pag ito po sa lahat ng crops, no, ito po yung kailangan 6 to 7. Kasi po pag acidic or alkaline yung lupa nyo, hindi po magiging available yung ibang nutrients. Kahit po nag-apply kayo dyan ng nutrients na yon, kung acidic or alkaline yung lupa nyo, hindi po siya sisipsipin ng halaman. Kaya napaka-importante rin po na malaman yung pH level. Saka pag dito po sa alkaline, hindi po active yung mga microbia, ay mga microbial ano po natin. Wala pong microbial activity nagaganap. Siyempre, pag walang nagaganap na ganon, wala pong ng compost natin. Walang magdi-decompose. Kaya mahalaga po na ma-neutralize po natin. Paano ba natin ito malalaman? May nabibili naman po to sa online, yung pH meter. Hindi ko lang po sure, pero I think accurate naman siya. Kung hindi man siya 100% accurate, at least may idea kayo. Ito po yung mga posibleng problema po, no? Pag acidic yung soil natin. Wait lang po, inom lang po ang tubig. Okay po, ito po, no?
root rot. Pag acidic po, magiging ganito po, no? Nabubulok po yung root rot natin. Then, itong dumping off po, kung may mga cause din po ito, no? Hindi lang po yung acidic soil. Minsan ano rin po yan sa may mga ibang nagko-cause din po niyan. Pero isa na po dyan yung pag mataas po yung acidity ng soil nyo. Ito po yung magiging problema. Then ito naman po, no? Pag syempre, yun nga po, pag acidic yung lupa nyo, automatic po nutrients deficiency yan. Kasi po hindi yung mga kahit po na mayaman yung lupa nyo sa nutrients, kung hindi niya naman makakain, wala rin. Kaya magpapakita pa rin siya ng nutrients deficiency. At dito naman po, no, aluminum toxicity. Pag acidic yung lupa natin, mataas, ibig sabihin mataas po yung aluminum elements. So, dahil mataas, siyempre, magkaka-toxic po, no? Yun gaya po na sabi ko kanina, pag na-overdose, ito po yung mangyayari. Lahat naman po, no? Kahit sa tao, lahat ng sobra ay masama. Lahat naman ng kulang ay masama rin. Dapat sasakto lang. Pag alkaline naman po yung lupa natin, halos ganoon din po, no? Nutrients deficiency. Wala pong, di po active yung mga microbio natin, yung mga beneficial, natin dyan. Yung mga good bacteria natin. Sunod po, no? Pest and disease problem. Pag alkaline yung lupa nyo, mas active yung mga peste natin. Sunod po is difficulties in fertilizer application. Yun po, no, hindi nagiging available sa plants natin. Pag acidic at alkaline yung lupa natin. Kahit po na isang truck ng abono po ilagay nyo dyan, hindi po magiging available, hindi po makakain ng halaman. Medyo malalim na usapin na po yun, no? Masyadong scientific. Pero nakakatuwa po yung pag-aralan, yung soil. Then, unfavorable plant growth condition. Siyempre, hindi siya favorable, siyempre. Kasi yung gusto ng natin is yung neutralize lang. So, tapos po tayo doon. Dito na tayo sa varieties ng okra. Tatlo lang po nilagay ko dito, no? Ito lang po yung common na halos mabibili natin, lalo itong smooth green, mabibili sa mga agri-supply natin. Halos parehas lang naman po yan sila, no? So, dito po unahin natin yung crimson spineless. Ito po yung mga karakteristik niya. Spineless, bright green color, long pods, sweet and flavorful, fast growth, robust and resilient. Ano bang ibig sabihin niyan? Hindi po siya masyadong sa sakit. Kumbaga may siya, resistant. Then high yield. Then sa emerald okra naman po, alos parehas lang naman po sila, no? Ganun din, disease resistant. Depende po yan sa seeds na babili nyo, variety. Pag mga hybrid, karamihan po mga disease resistance yan. Pero dumidepende pa rin po yan. Minsan kahit na resistant sa disease, inaatake pa rin po siya. Dahil itong hindi ko napalitan. Ano po to, no? Green. Green smooth. Smooth green po pala. Hindi ko lang napalitan ng pangalan. Alos ganun din po siya. Fast growth, no? 55 to 60 days, harvest na kayo. Then, sa selection of the right variety, no, farmer should choose a variety that is suitable for the local climate, has good market demand, and show resistant to pests and disease common in the area. So, pumili po kayo, no, kung maraming peste dyan sa inyo. Siyempre, pumili kayo ng variety na disease resistance. So, dito na po tayo, no, land preparation and planting techniques. Halos, madali lang naman po ito. Kung isang hektarya po yung tataniman nyo, siyempre, mag-ano lang naman po kayo, no? Mag-prepare ng land. Land preparation involved plowing and harrowing. Ito na po yung sa mga malalakihan, mga isang hektarya, kalahati. Pero kung ano lang naman po kayo, mga backyard, o kaya urban gardening, kahit sa mga paso lang po, pwede na po yan, no? Then mag-add lang po kayo ng mga compost, gaya po ng pinakita kong table kanina. Ganun lang po. Sa ano po pala, no? Kung isang hektarya po, bigyan ko kayo ng idea. Kung maglalagay po kayo ng organic matter, 1 kilo po yung kailangan nyo per square meter na organic matter. Kung may 1 hektarya ka, kakailanganin mo ng
ah, ilan ba? 10,000 kilogram o 10 tinulada na compost sa isang ektarya. So, ilang sako yon pag ganun? Ah, nasa ano lang po, more or less 200 sacks ang kailangan nyo sa isang ektarya. Yun po, no? Dahil sa pag-aabuno naman po, kung inorganic gagamitin nyo, wala naman po talagang ano dyan, no? Unti-untian nyo lang. Uh, Based sa agricultural training institute, yung advice po nila doon is 1 tablespoon per hill yung i-apply nyo po, no? Ganun lang po kaunti, tablespoon. Wag po yung, at wag nyo rin po ilalapit siyempre sa puno. Yung medyo malayo lang po kasi masusunog po yan, yung ugat niya. So ito po, no? Sunod is selection and sourcing, gaya din po ng kanina. Then planting methods, okra can be planted directly by seeding in the field. Mas maganda po, no, na i-direct mo na siya para hindi ka na mag-transplant. Pero pwede rin naman po na mag-ano ka po muna sa mga seedling tray at i-transplant po siya. Dito lang po yung ano niya, 1 to 1.5 meters apart yung row po, no? Kada row. Bali, kahit sa, kung hindi naman row, kung plot po yung ginawa nyo, per plot po, ganyan. So, spacing naman po, no, 2 to 3 centimeter lang po yung ano natin, yung kanyang pagtatanim. Yung lalim naman po niya, yung deep, kalimitan, ano lang naman po yan eh. Kung ano yung laki ng buto, idoble mo lang siya, ganun lang po kalalim. Kung petsa yung tinanim nyo, grabe kaliit, siyempre, wag mo rin siyang ilalalim. Parang idodoble nyo lang po yung seeds, yung laki niya. Yun lang po yung technique sa pag-ano. So, pagdating naman po sa irrigation practices, kung ektarya po yung taniman nyo, pwede po kayo magpatubig ng ganito, no? Furrow irrigation. May ano po yung sa gitna, tapos papatubigan nyo. Pero, pangit naman po na sa isa ektarya, puro okra lang po, no? I-try nyo rin po magtanim mag-intercrop po kayo dyan ng ibang, ano, para pag nagka-infestation po ng peste, hindi kayo masisiro. Kasi pag ganito nakarami, pag nagkasakit yan, lalo na pag nagka-virus, fungus, at di nyo na-control, ubos po talaga to lahat. Kaya maganda po na may ibang tanim po kayo dyan na naka-intercrop. Ang bagay po sa okra na intercrop, pwede po dyan, no, isabay nyo yung okra saka yung mga leafy vegetable natin, no, mustasa, pechay. Kasi 1 month lang po yun. So, bago matakpan ng okra yung pechay nyo, nakaharvest na po kayo, no? Kaya bagay na bagay po siya. O kaya naman, magtanim po kayo ng mga legumes para mas gumanda po, no? Kung alam niyo po, no, yung legumes, nagpapaganda po ng lupa yan. Yung mga peanut natin, mga munggo. Kaya kung nakita niyo po na, siyempre, tanim kayo ng tanim, pagod na yung lupa nyo, magtigil po muna kayo magtanim, no? Magtanim po muna kayo ng ng legumes, ng mani. Tanim po kayo ng mani, tanim po kayo ng munggo. Pero yung common practice po is munggo. Tatanim po yan sila sa malapad na ano. Kumbaga, habang pinapahinga nila yung lupa, tatanim sila ng munggo. Then, hindi po yun nila papabungahin, no? Papatubuin lang po yun nila. At pag bubunga na po siya, aararuhin na po yun nila. Doon po is gaganda po yung lupa nyo. Bakit? Kasi po yung ugat po ng mga legumes, mayroon po yung tinatawag na nodules na may mga ano po, nitrogen fixer bacteria. So yun, pinipix po nila yung lupa nyo. Kaya ang mangyayari po, no, gaganda po yung ano nyo kasi magiging mayaman po sa nitrogen. Yun po yung mga technique. Kaya kung nagtatalim kayo halimbawa mais, wag po kayong buong taon mais, ipahinga nyo rin po yung lupa. Kasi po lupa yung pinaka-importante. Huwag po natin masyadong bugbugin. Dito naman po, no, drip irrigation. Ganito na po yun, no, may mga hose lang, tapos may butas po yan, nagpatak-patak lang. Para kung may budget, pwede na to para easy na lang. Pero kung wala, pwede naman po kayong mag-sprinkler, mano-mano, diligan nyo.
Then sa weeding naman po, no, pinakamadaling method, pinaka easy, mag-plastic mulch po kayo para hindi na po kailangan magdamo. Pero kung wala naman po, manual weeding. Manumanong bunot po talaga pagtiyagaan nyo. Then sa fertilizer po na application, a balanced application of nitrogen, phosphorus, and potassium is essential. Itong tatlo po ang pinaka-importante. Yan po yung pinaka-primary kailangan ng mga halaman natin. Actually, ano po yun, no? 17 po yan silang lahat. 17 elements yung pinaka-essential. So sa 17 na yon, ito, yung tatlo doon ay NPK at yung iba, yun na po yung mga micronutrients. Nakadalasan, natural na po sa lupa natin yon o kaya sa mga ano po natin, foliar. Yun na po, no? Then sa organic naman po, no? Okay naman po. Yung iba po, mas pinipili nila yung chemical kasi mas madali daw. Pero yun nga lang po, no? Pinapapakit niya rin po yung lupa. Kasi sa pag-a-apply po natin ng abono, nagiging acidic po yan paunti-unti dahil sa abono. Pero pag yung organic fertilizer po gamit natin, may nutrients naman po siya. Hindi nga lang po ganun kataas sa inorganic. Pero yung lupa niyo po, gaganda. Magiging ano po siya, yung tataas yung water holding capacity, magiging buwaghag. Yun po yung pinagkaiba nila. Kaya overall, mas maganda po yung organic fertilizer. Pero ngayon, medyo mas magastos na rin po kasi halos wala na rin makunan ng mga compost. Kaya depende na lang po yun sa inyo, no? Paano gusto nyo. Then okra is susceptible to pests like aphids, fruit borers, and diseases. Ano po, ito po yung mga sakit. Pero, hindi po rate na yung nabili yung variety is disease resistance, hindi po ibig sabihin doon na hindi na maaatakihin yan. Nakadepende pa rin po yan, no? Kung talagang malalakas na po yung mga peste nyo dyan, wala na po tayong, kumbaga hindi na po kaya ng seeds natin. Kahit sabihin po pang resistant. Ito po no, yung mga common pest ng okra. Unang-una po dyan, green leaf hopper. Kumakain po yun ng mga dahon. Then ito po, aphids, yung sa likod po ng dahon. Yun po, nagasip-sip din po yan. Mga sucking insect yan sila, sapping. Then ganoon din po itong stink bug. At ito po no, stem or fruit borer. Ito po, minsan nasa loob po yan siya ng stem ng okra natin. Tapos pati yung bunga niya po, kinakain niya. Then ito po no, red cotton bugs. Kahit po sa kamuting baging, marami pong ganito. Then ito naman po yung mga beneficial natin. Tandaan niyo po ito yung mga peste. Siyempre, kailangan din po natin makilala yung mga kakampi natin. Yung mga kakampi natin sa okrahan natin. Ito po sila no. Pag may nakita po kayo mga ganito, huwag niyo pong patayin. Yun po yung mali ng iba. Porket may nakita sila insekto, kala nila yun na. Kaya importante po talaga na nagre-research po tayo o kaya nag-join po tayo sa mga seminar about sa ganito, no? Ladybugs, kinakain po niya yung aphids. Itong lacewings naman po, umiitlog po yan sa okra natin. Tapos yung larva niya, yun po yung kakain sa aphids. Yung ano niya po, yung anak niya, yun po yung kakain. Then itong parasitic wasp, yung ginagawa naman po nito, no, pinakakalaban niya is itong fruit borer. Doon po yan siya umiitlog sa katawan ng larva na yon. Minsan, nasa labas yung itlog niya, minsan sa loob. Parang ini-inject niya po doon yung mga itlog niya. Then pag napisa na po yun na po yung mga anak po nitong parasitic wasp, yun na po yung kakain doon sa uod na ito. Ganun po yung tawag po sa ganito is parasitoid. So, ito rin po, no? Predator mites, pag nakita kayong ganyan, huwag niyo pong patayin. Then, hoverflies, ganun din po siya, no? Kinakain niya rin po yung mga insekto, hindi lang aphids, kahit yung mga medyo malalaki. Then, sa spider po, no? Talagang pinakakampi po natin to. Kung may nakita kayong ganito sa farm nyo, ay hayaan nyo lang po sila. Malaki po yung tungkulin nila. Ganun din po itong ground beetles. Yung target naman po nito, yung mga linta na kung may ano man, pati yung mga peste na nasa lupa,
yung mga sisira ng ano natin, ng ugat, sila po yung parang guard po natin, bantay. Kaya kung may makita po kayo ng mga seminar about sa ano, sa mga crop protection, sobrang nakaka-enjoy po pag-aralan yung insects, pati yung mga sakit ng halaman. Kaya kung magkaroon naman po ng ganong topic, advice ko po na mag-avail po kayo dahil napakaganda po, nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy na topic yung mga insects. Dahil sa sakit naman po tayo, no? Pinaka-common na sakit sa okra is fungus. Itong Cercospora blight. Gawa po ng fungus yan. Minsan po, no, kapag maulan, ito po, kaya po warm yung gusto niya dahil po dito. Kasi yung fungus, pag maulan po, naglalabasan po yung mga fungus. Kaya ayaw niya po ng maulan na panahon ng okra natin. Kasi po, mahina siya sa fungus. Then ito po, no, pag may ganito, powdery mildew, alam nyo na yun, fungus, then fruit rot. Siyempre, number one na solution dyan, kung mababa pa lang naman yung inaatake, kahit i-mano-mano yung putulin, tanggalin yung mga dahon. Pero kung talagang malawak na yung damage, spray na po tayo ng fungicide. Any kind of fungicide naman po is pwede. Dahil dito na po, no? Siyempre, harvesting na. Pinakamasayang part. Optimal harvesting time. Okra pods are ready for harvest 50 to 60 days. Maganda po dito is yung sakto po. Kasi pag naging magulang na ito, halos di na rin po makain kasi sobrang kunat. Para ba malalaman kung sakto. Pag pinutol nyo po yung dulo niya, malutong, tas napuputol. Pero pag overripe na siya, pag binali nyo po yung dulo ng bunga ng okra, makunat lang po siya, no? Hindi siya napuputol. Pero syempre, kung isang ektarya yan, hindi mo naman pwedeng lahat putulin para malaman eh, no? Kaya pagbasihan mo pa rin po ito 50 to 60 days. Saka mo, habang tumatagal matututunan nyo na rin po yan, no? Na sa isang tingin lang, alam nyo na pwede. Then techniques for harvesting. Harvest should be done manually with knife. Kahit po kamay lang. Pero minsan mahirap pa pagkamay kasi minsan makunat at minsan po yung may mga tinik-tinik po, no, yung puno ng ano natin, okra. Tapos, it's important to harvest every 2 to 3 days to ensure consistent pod quality. Sa okra po, no, dapat po lagi po nating na-harvest kasi po pag may napabayaan po tayo dyan at naging magulang po yung bunga at hindi po natin pinipitas doon, mas mabilis pong mamatay yung pinakapuno. Kaya wag po nating hahayaan na mayroon tayong mapapa-overripe. Kasi nagkokos po yun ng bilis para mamatay po yung pinakapuno natin. Imbis na bubunga pa siya ng marami, dahil pinabayaan mo na may nagmamature dyan, matatapos na po agad yung ano niya, cycle niya. Then dito po na storage and transportation. Siyempre, okra is high perishable. So it must be stored in cool conditions around 10 degrees Celsius and transported quickly to the market to avoid spoilage. Pag nag-harvest po, no, rekta nyo na. Rekta, bagsak sa market. Ganoon naman po lahat sa kahit na anong crops. Binabagsak na po agad. Pero kung ikaw naman yung consumer, siyempre, pag bumili ka sa palengke, i-rep mo siya para tumagal yung shelf life niya. Then dito naman po, no, sa market opportunities, yung presyo po ng okra, talagang hindi po yan straight. Hindi po yan fixed. Pabago-bago po yan. Pag sumakto ka, hindi ko naman siya masasabing maganda na malaking kita nyo. Kasi po nakadepende pa rin po yan. Kung nagtanim ka, minsan yung iba nagtanim kasi ang laki ng kita kasi ang mahal ng okra. Ngayong tumanim ka, pag harvest mo sumakto, sobrang daming supply, sobrang baba naman ang kikitain mo. Minsan umaabot pa sa point na halos ipamigay na lang. Minsan di na-harvestin kasi talo ka pa sa labor at transportation. Kaya yun po yung pinaka
nakakalungkot sa mga farmer po. Pag sumakto sa murang presyo, halos wala pong kikitain. Umutang na nga lang ng pangpuhunan, ganun pa nangyari, wala, baon sa utang. No, okra is in high demand. High demand siya sa local market natin kaysa sa supermarket. Yun nga lang, siyempre, gaya po na sinasabi ko, pag sumakto kayo, kaya sa pagtatanim po, no, pag-isipan niyo pong mabuti kung ano yung bagay sa area nyo. Hindi porket naikwento ng iba na ang laki ng kita is magtatanim na kayo. Itanim niyo po yung hindi marami. Saka wag po kayo masyadong sasabay. Halos di na rin naman po nasusunod yung planting calendar ngayon kasi yung panahon po natin kahit na tag-ulan, nagiging tag-init. Yung tag-init, nagiging tag-ulan. So, mahirap na po i-predict kung ano ba yung bagay. Pero, ano naman po, may mga crops naman po na all year, all year round. Pero itong okra natin gusto niya po is tag-init lang. Ano ba mga challenge sa okra farming? Ito na, this include pest infestation, pinaka mahirap pag hindi na control. Then unpredictable weather patterns, ito na po no, dahil sa climate change natin, sobrang hirap na i-predict. Sa post-harvest naman po, ganyan po no, minsan walang proper storage, then yung market price natin hindi fixed, minsan sasakto ka. Pero pag sumakto ka sa mataas, tsamba, malaki po ang kikitain nyo. Maliit ang puhunan, tapos mahal yung benta, talagang ano po, jackpot talaga. Saka isa pa po no, hindi lang sa okra, sa lahat po ng crops, pinaka number one po na mahirap kalaban dyan is tao. Yung magnanakaw po no. Yan po yung pinakamahirap na mahirap na control. Kung gusto yung kontrolin yung magnanakaw, dyan na po kayong bahayan nyo. Dyan kayo magtira sa farm nyo. Lalo na pag bumubunga na. Then, sustainable practice. Wait lang. No, practice and solution. Farmers can adapt crop rotation. Yun po no, huwag kayong mag-stick lang. Kailangan nyo rin po ng crop rotation. Para kung maraming peste yung okra nyo, next cropping nyo, mag-iba po kayo ng crop. Kasi para hindi na po dumami yung peste nyo dyan. Pero syempre, yung pipiliin yung crops, yung hindi kapareho ng peste ng okra nyo. So, pag nagtanim ka ng ibang crops, syempre, yung mga dating peste na nandyan, maano na po yung cycle nila, no? Mamatay na po sila kasi hindi naman po nila kinakain yung bagong crops nyo. Kaya yung crop rotation po, napaka-importante. So, pangatlong cropping nyo, pwede na po kayong bumalik sa okra. Parang yun lang po yung ginawa nyo para maubos sila. Hindi na sila makapag-reproduce. Kasi kung okra lang ng okra, sobrang dami na ng peste, doble gastos sa insecticide, pesticide. Yun po yung mahirap doon. Kaya sa pagpa-farming po, no, maging matalino rin po tayo. Hindi yung bara-bara lang. Kaya napaka-importante po no, na uma-attend po tayo sa mga trainings, sa mga para mas marami po tayong matutunan. You know, many governments offer financial. Yung ibang government naman po is yun po nag-o-offer. Pero yun nga po, halos di naman po lahat. Kung magbigay man po sila, sobrang tagal naman. Then meron din po yung sa mga research and extension services. Yung mga mayroon po tayo mga libre lang, yung mga sa government natin, sa agricultural office, yung mga extension worker natin dyan, yung mga technician. Pwede po tayong lumapit sa kanila at kung available naman po sila, pwede silang bumisita sa farm nyo at turuan po kayo ng mga dapat gawin. Pero minsan naman po, sa mga company, sa mga seeds company natin, may mga technician din po yan sila. Lalo na kung doon po kayo bumibili ng abono, ng seeds, ng pesticide, may mga kanya-kanya po yan silang technician. Halimbawa na po yung East-West, yung mga Condor, yung mga bus. Meron po yung sariling technician na pwedeng tumulong po sa inyo. Kasi po no, hindi naman po lahat ng farmer is malawak po yung kaalaman pagdating sa agrikultura. Yun po yung reason kung bakit
naging ano po no, mahalaga po yung agriculture course. Yung iba po minamata-mata lang nila sasabihin bakit agriculture, tanim-tanim lang naman 'yan. Yun po yung di nila alam no. Napaka-importante po ng mga agriculture students natin. Kasi sila po yung magtuturo sa mga farmer natin na nangangailangan. Kasi kaya nga po profession na yan eh. Noong 2002 lang po ata naging profession yung agriculturist. Dati naman po wala naman pong board exam yun, no? Pero nung simula 2002, naging ano na po siya. Dahil nakita na po siguro yung importansya ng mga agriculturist na.